Sa ibang balita, isang kasunduan ang nilagdaan ng Pilipinas at Japan kaugnay sa pagsasaayos ng public transportation sa bansa. Kaugnay nito, inaasahan din ang pagtaas pa ng bilang ng mga turista sa mga bagong proyektong ilulunsad. Si Aya Macalma sa detalye. Formal na pinirmahan ng dalawang bansa ang pagsasaayos ng public transportation at renewable energy source sa ilang probinsya. Inaprubahan ng bansang Japan ang loan para sa LRT Line 1 South Extension at LRT Line 2 East Extension na nagkakahalaga ng 18.56 billion pesos, habang 4.63 billion pesos para sa Tagbilaran Bohol Airport at mini hydropower development project para sa mga probinsya ng Ifugao at Isabela. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario, malaki ang maitutulong ito sa ating bansa, lalo na sa Bohol na tiyak na makakatulong tumaas ang bilang ng turista kapag naayos na ang paliparan. Nagpasalamat si Del Rosario kay Japanese Ambassador to the Philippines, Toshinao, sa patuloy na pagsuporta sa ating bansa. In our bilateral meeting, we both recognize the importance of our economic partnership as a pillar of the bilateral relations between the Philippines and Japan. We agreed to advance our economic cooperation, which included improving infrastructure in the Philippines through official development assistance. Ayon kay Ambassador Orabe, ang hydropower ay isang alternative source ng elektrisidad na kung saan gagamitan ng makabagong teknolohiya ng Japan para sa naturang project. Anya, sa pamamagitan ng mga ganitong proyekto, tataas ang ekonomiya ng bansa. Gayon din ang employment rate para sa ating mga kababayan. Japanese development aid emphasizes the importance of infrastructure. Better infrastructure creates business and opportunities for private investment and more jobs. More income means more consumption and more tax intake. Improved government finance will lead to more public investment and better welfare programs. In short, economic growth becomes sustainable. Ang dalawang proyekto ay pangungunahan ng Department of Transportation and Communications para sa LRT at airport, habang sa Department of Energy naman ay sa hydropower development project. Para sa Telebisyon ng Bayan, Aya Macalma.